Please stand for our pilgrimage prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we seek to your protection, and as we prepare before the resurrection of your Son Jesus, may you guide us on our journey with the Holy Spirit to remain on us forever and ever. Give us your glory as we praise you through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Jude, pray for us. Our Lady of Fatima, pray for us. Saint Paul of the Cross, pray for us. Saint Matthias Apostol, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated for a while. Welcome po sa ating misa. Ngayon po ang ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang ating punong tagapagdiwang ngayon ay si Reverendo Padre Santiago Flores, ang parish priest ng Santa Ana Parish. Tumayo po ang lahat at sabayan ang koro sa pambungad ng awitin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoong Diyos ay sumainyo sa inyong lahat at sumainyo rin, mga kapatid, para tayo ay ipagdiriwang tayo ay inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, ipatawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Grabe. What a night. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang sa iyong anak na sa kanyang pagpapakasakit sa krus, pagkamatay niya sa krus at sa pagkabuhay niya, isinasamo namin ito sa mahal na Berhang Maria, San Matias at si San Judas Tadeo na mga apostol sa pagkamatay ng Panginoon na si Jesucristo. Ni Jesus sa krus. Hinihiling namin ito sa aming Panginoon na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalangko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. No way has he done that. What a point. Psalm Salamat sa Diyos. ang tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit tugon. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila nga ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Tugon, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Tugon, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Tugon, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga
ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong may sakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat Magsitayo po ang lahat. Papuri sa iyo, o ika ng Diyos, Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya. Sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma, ang huling linggo
ng Kwaresma. Ang itong ikalimang linggo ng Kwaresma ay ang 40 araw ng paghahanda hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon po sa ating ebanghelyo ay sinasabi dito sa mga ating unang pagbasa na ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon ilibing sa limot. Limutin na ngayon, narito at masdan ang nagawa ko. Isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, magiging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang ninyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihin. Pero doon sa ating ikalawang pagbasa, sinabi raw, mga kapatid, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kalpalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristong Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Pero dito kasi sa sinasabi natin ikalimang linggo ng Kwaresma, sa paghahanda hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya alam ninyo bakit nakatakip ang aking alam mo po bakit nakatakip ang mga imahe? Kasi 'di ba paghahanda yan. Nakatakip yon na may purple cloth. Dahil sa paghahanda, naghahanda tayo hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya dito naman sa itong araw ng Kwaresma, ang huli ay sinasabi natin kasi kapag yung next Sunday na kasi ng itong linggo, next Sunday ay linggo ng Palaspas, kung saan natin ipinagdiriwang kung saan pumasok si Jesus sa lungsod ng Jerusalem kasama ang buriko. Pero ngayon naman, ikalimang linggo ng Kwaresma ay ang sinasabi, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Germs everywhere! Ay,
kundi Kaya dito naman sa sinasabi na kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang sinasabi dito na ayon nung panahon si Jesus pumunta sa bundok ng mga Olibo. Yung sa Mount of Olives kung saan siya pumunta nung mananalangin siya. Lumapit sa kanyang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikilapid. Pinatayo ito sa harapan nila. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Sa pakikiapid, ibig sabihin parang nag-commit yung babae ng adultery. Ayon sa kautusan ni Moises, yung mga 10 utos ni Moises, the 10 Commandments, sinabi raw na dapat batuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa. Sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilang ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isang-isang umalis. Yes, kaya umalis na sila. Tas nung tumayo na siya, sinabi niya, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag kang magkasala. Kaya dito sa sinasabi ng itong ebanghelyo, dapat alam ninyo to. Dapat kapag may ginawa kang masama at nag-confess ka, kapag pagkatapos mo sinabi yung mga kasalanan mo, isasabi mo naman ng panalangin. At pagkatapos, gagawa kayo ng sign of the cross. Tas sasabi ng pare, humayo ka at huwag nang magkasala. At manalangin kayo ng walhati ng ambagi ng Maria ng Ama namin. Pagkatapos ka nag-confess.
Kaya ito rin, ang sinasabi rin dito ay ayon sa sakramento ng reconciliation, kung saan nagko-confess o nagsasabi ka ng paunmanhin o pasensya sa pare, sa Diyos. Yes. Kaya 'di ba parang nag-meet kayo face to face with the priest at sinabi mo ang iyong na-commit na mga kasalanan at gagawa kayo ng tanda ng krus, yung ginagawa natin na sign of the cross o ang tanda ng krus, kung saan na muna sa forehead, tas sa dibdib at sa mga balikat at magsabi ng amen. Kaya ang sinasabi dito ay ayon sa babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Alam ninyo ang pakikiapid, nag-commit ng adultery. Kasama yon sa Ten Commandments ni Moises. Sabi raw, huwag mag-commit ng adultery o huwag mag-commit ng pakikiapid. Kasi hindi maganda yan. Kasi ayon sa kautusan ni Moises, dapat bautuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Nung sumulat siya sa lupa at sinabi, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Kaya dito sa ating sinasabi na 5th Sunday of Lent o ika-5 linggo ng Kwaresma ay ayon sa Passion Tide Sunday, kung saan natin itinatakip ang imahe para maghanda sa mahal na araw. Kaya ng April 13 kasi may start ng mahal na araw na yun, na Palm Sunday, ang pagpapasakit ng Panginoon. Sa paggugunita ng kanyang pagpapakasakit, tayo ay nagmamanalangin sa Diyos. Kaya tayo ay nagtitipon sa mahal na araw upang gunitain natin si Jesus, remembering Jesus. At alam ninyo bakit nakatakip ang mga imahe sa violet na takipan? Dahil naghahanda tayo hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay at naghahanda sa mahal na araw. Kaya ang ibig sabihin sa itong paghahanda ay mahalaga. Bakit? Kasi ang mahal na araw ay sinasabi na ayon sa pagpapakasakit ng ating Panginoon na si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak kay Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, at sa ikatlong araw nabuhay muli. Umakyat siya sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at hukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa kasamahan ng mga banal, sa banal na simbahang katolika, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatayang tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. So easy! So saucy! 69 lang! Ang mabuting balit ang Panginoon. Panalangin ng bayan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. May pahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. May sulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ang katarungan para sa mahihirap at pagtatanggol sa dignidad ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akay nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan naghahari ang awa, pagkakasundo at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala
Manalangin kayo mga kapatid ng sakripisyo sa makapangyarihan Diyos. Tanggapin nawa ng makapangyarihan Diyos ang sakripisyo na ito sa papuri at walhati sa kanyang ngalan para sa kabutihan natin at ang kabutihan ng kanyang banal na sambayanan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan upang sa araw nito, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan na natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ngayon yung mga anghel at mga arkanghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang magpas sa walang hanggan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Panginoon, ikaw ay mabanalan, ang bukal ng ang iyong espiritu. Kinuha niya yung tinapay, pinasalamatan, pinaghati-hati niya, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kainin. Ito ang katawan ko na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya yung kalis, pinasalamatan kanya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo. Hanggang tipan. Ang aking dugo ay sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat at ating ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming lahat, ngayon at magpakailanman. Sa pag-alala ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, inihandog ka namin, o Panginoon, na kasama ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahan. Puspusin mo kami kay San Francis na aming Santo Papa, ni Roberto na ang aming obispo, at ang lahat ng mga kapariang tanan. Ang kapangyarihan, ang aming mga kapatid na nagwalay kay sa mga apostol,
ang Birhen ng Fatima ng Marikina, si San Jose ang esposo niya, ni San Pedro, ni San Judas Tadeo na namuhay sa itong daigdig, ni San Pablo ng Cruz, at ni San Matias Apostol. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo sa Ama namin sa mga salita na binigay ng ating tagapagligtas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Yadya mo po kami, Panginoon, sa lahat ng masama, at ibigay mo po kami ng mga grasya. Sa tulong ng iyong awa, tayo ay iligtas at tayo ay naghanda para sa pagdating ng ating Panginoon na si Jesus. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa inyong apostol, binibigay kita ng kapayapaan sa iyo. Huwag kayong humarap sa kasalanan, para humarap kayo sa pananampalataya ng simbahan. Ibigay mo po kami ng kapayapaan na magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Tayo po ay magbigay ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Awat ng espiritual na pakikilabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandali ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Ikaw ang tanging hangad na uhaw kong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako ikaw habang nahihimlay. Pagkat ang tulong mo sa tuwing taglay sa lilinang iyong mga pakpak, umawit akong ugalak. Iyong kaluluwa'y kumakapit sa'yo, ligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ka, Haring Diyos, siyang dahilan. Sa iyo ay ngangakong galak yung makakamtan, ngunit ako ikaw habang nahihimlay. Pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilinang iyong mga pakpak, umawit akong buhay.
Manalangin tayo, magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa itong araw sa paggugunita ng kanyang kamatayan at pagkabuhay niya, sapagkat ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, samantala sa kanyang ngalan, inihiling namin ito sa ating Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ating parish announcements. Mamaya sa 10:30 tayo po ay mayroong Lenten exhibit. Bubukas ngayon ito hanggang ang schedule ng Lenten exhibit natin ay ngayon April 6 hanggang April 16, 2025. Ang schedule sa itong pagbubukas ng exhibit ay 10:30 a.m. to 7 o'clock p.m. Doon ay makikita ninyo ang buhay ni Jesus, kung saan ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus. Sa April 13, tayo po ay magkakaroon ng linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Pwede kayo bumili ng mga palaspas sa taas ng mga palaspas doon sa ating parish office sa taas ng office ng simbahan. At sa April 16 ay magkakaroon tayo ng rito ng Tenebrae ng 6 p.m. at ng Huwebes Santo ay magkakaroon tayo ng 5 p.m. Tas sa ating Biyernes Santo ay magkakaroon tayo ng pagpaparangal ng krus ng 3 p.m. Magkakaroon tayo ng Holy Week procession ng 5 p.m. At magkakaroon tayo ng rito ng paglilibing ng Panginoong Hesukristo ng 7 p.m. At ng April 19, 2025 ay magkakaroon tayo ng Easter Vigil ng 8 p.m. ng 9 p.m. At sa April 20, 2025, tayo po ay magkakaroon ng Easter Sunday. Sa 4 a.m. ang salubong mass. Sa 9 a.m. ay ang misa. Sa 10:30, mass. Yun lang pong ating mga parish announcements. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang makapangyarihan Diyos ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayot kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Yes. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.
Thank you po sa pag-attend ng ating misa. Kayo po ay magkaroon ng masayang araw.